Pinag-aaralan ng PAGCOR na magbigay ng 4 na bilyong pisong kontribusyon sa Maharlika Investment Fund. Plano rin ng ahensya na isa pribado ang ilang kasino nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. 45 kasino ng PAGCOR ang isa sa pribado pagdating ng ikatlong quarter ng 2025. Yan ang sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco nang maging sentro ng deliberasyon sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng ahensya sa 2024, ang privatization ng mga kasino. Based on your statement, mas malaki yung ating income sa licensee. Ba't hindi natin privatize? My goal is to increase the value of what we will privatize. Tuloy na po yun. Hindi na po tayo mapipigil doon. Representative Maris. Ayon kay Tenco, aprobado na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Natanong din kung magkano ang kikitain ng gobyerno kung ipaprivatize ang mga properties ng PAGCOR. Posible raw umabot yan ng 60 hanggang 80 billion pesos. Malayo sa orihinal na pagtataya ng Department of Finance na hanggang 250 billion pesos. We are just leasing. So wala po kaming property talaga. Yung pong lahat ng aming casino lease. Hindi po mangyayari yun dahil wala po naman property kasama doon sa ibinebenta ng PAGCOR. Bukod sa mga casino, naungkat din sa hearing ang POGO licenses. Dito sinabi ng PAGCOR na inilagay muna sa probationary status ang POGO licensees mula nitong August 1. Kailangan nang mag-reapply ang nasa 30 licensees. We're requiring all active licensees to reapply at up to September 15 only. Lumitaw din sa pagdinig na nasa 2.2 billion pesos naman ang hindi na nakolekta ng PAGCOR sa mga licensed POGO noong nakaraang administrasyon. Hindi na raw yan mahahabol. During the pandemic po, nawala na lang pong parang bula yung POGO. They did not, they closed shop and ran away. Pero base sa kanilang report, pinaigting din nila ang kanilang monitoring at collection efforts. Katunayan sa nakalipas na 6 na buwan ngayong taon, nasa 1.5 million US dollars na ang nakolekta nila mula sa fines and penalties ng mga POGO. Ang PAGCOR ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng gobyerno. Natalakay din ang pagbibigay ng PAGCOR ng 10% kontribusyon sa Maharlika Investment Fund. Sa pagtataya ng PAGCOR para sa taong 2024, kung nasa 36 to 40 billion pesos ang magiging kontribusyon ng ahensya sa National Treasury, magkapagko-contribute sila ng nasa 3.6 to 4 billion pesos. Tinitingnan na rin ng PAGCOR kung maaari nilang i-invest ang ilang bahagi ng kanilang kita na nasa bangko. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.